Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. Magandang hapon po sa mga minamahal naming mga Bangsamoro, sa mga settlers communities. At syempre ang ating mga kapatid na mga indigenous people, Fio Tabagan po sa inyong lahat. At syempre mabuhay po mga kabangsamoro, ay araw po tayo ngayon ng May 30, 2024 mga kabangsamoro. Araw po tayo ngayon ng Huwebes. Sa ngalan mga kabangsamoro ng BMN Technical Team sa pangunguna ni Executive Director Ma'am Paidia Samanudi Ahmad, ang ating mga kagapay din sa technical control si Sir Hasanuddin Singgo ng Tustaj Mohamedin Gumaga Sulaiman. At syempre ang Peace, Security and Reconciliation Office na under po yan sa Office of the Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. At yung mga iba't ibang mga ministro mga kabangsamoro na sumusuporta sa ating programang Kaunlaran sa Bangsamoro. At oras po yan ng alas 3 hanggang alas 3:30 ng hapon, mula Lunes hanggang Friday mga ka-network. At syempre mga kabangsamoro, ako pa rin ang inyong host ngayong araw, ang inyong anchorman ka-network o kabangsamoro mo, si Datomin Eskak. At syempre sa mga nakalipas na talakayan mga kabangsamoro, ay tinalakay po natin ang Ministry of Interior Local Government o MILG. At syempre atin po yung ipagpapatuloy mga kabangsamoro ang mga activity ng BARM MILG. Bilang pagpapatuloy mga kabangsamoro, programa pa rin ng Ministry of Interior and Local Government Beyond Conflict Local Government Cluster gathers to address RIDO and strengthen security. Ito yung gustong-gusto natin mangyari mga kabangsamoro, na ma-address itong ating mga kababayan, o yung ating mga kapatiran na merong RIDO, At yan po ay binigyang pansin ng Ministry of Local Government, Interior and Local Government, at kung paano pa mapalakas yung kanilang mga seguridad, strengthen security at marami pang iba mga kabangsamoro. The Local Government Empowerment Cluster Coordination Meeting on Policy Development successfully, Ito po ay natapos na at 2 araw po ito mga kabangsamoro. Ginanap po ito sa Grand Regal Hotel, Davao City, February 14 po yan, taong 2024. Siyempre organized and spearheaded by the Ministry of Interior and Local Government o MILG mga kabangsamoro. Local Government Empowerment Standard as one of the 7 cluster of BTF and ELAC. At syempre nandyan din mga kabangsamoro sa araw na yan yung mga dedicated focus on enhancing the capacity of local government units. Ibig sabihin nandyan na po yung mga local government unit, yung mga iba't ibang munisipyo na nasasakupan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At syempre mga kabangsamoro, kabilang doon sa pinakapaksa o layunin o nasabing pagtitipon sa Grand Regal Hotel, Davao City is to eliminate armed conflict. Ibig sabihin kung paano mawala itong tinatawag na armed conflict mga kabangsamoro.
Nandiyan na po, kasama na po dyan yung nabanggit nating mga rido, yung away-away sa pagitan ng grupo, sa pagitan ng pamilya. At sana'y magkaroon yan ng paraan ng matagalang paraan mga kabangsamoro para doon na ma-resolve, para doon sa tinatawag natin na sana'y magkaroon ng reconciliation as soon as possible. Ayan, nandyan din po mga kabangsamoro, with the genuine support from the law enforcement agency. So nandyan na po yung mga kasandaluhan at iba pang mga law enforcement agencies mga kabangsamoro, ay dumalo po sila sa araw na yan. At syempre, the primary objective mga kabangsamoro of the Local Government Empowerment Cluster Coordination is to develop concrete resolution and recommendation that effectively address and mitigate persistent armed conflict in the Bangsamoro region. At meron po silang specific focus on issues such as rido, Yan yung tinatawag natin na kabilang yan sa pinaka-focus na problema o mga issue dito sa BARM region ay yung mga rido, mga kabangsamoro. At kasama na po dyan yung mga proliferation of low firearms mga kabangsamoro within local government units. At syempre, the meeting aims to enhance the community security by outlining strategic and action to be implemented by the stakeholder, ultimately contributing to the lasting peace. Yan po yung ating inaasam mga kabangsamoro, lalong-lalo na sa mga susunod na henerasyon. Dahil yan yung gustong itanim ng mga leader, yung sana'y magkaroon ng lasting peace and stability in the Bangsamoro region, lalong-lalo na sa mga susunod na henerasyon mga kabangsamoro. Siyempre mga kabangsamoro ay strong support po dyan, the Chief Minister of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, no other than the Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim, para doon sa tinatawag na magkaroon ng progreso sa Bangsamoro people, At syempre ay binigyang diin din mga kabangsamoro, underscores the urgency and significance of achieving these vital objectives. Kasama po sa dumalo dyan mga kabangsamoro, attended by the crucial agencies such as the Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command o AFP West Mincom mga kabangsamoro, Philippine National Police, Police Regional Office in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, yan po yung PNP ProBAR, and National Intelligence Coordinating Agency, yan po yung NICA BARM, at syempre yung Peace, Security and Reconciliation Office mga kabangsamoro. Kasama na po dyan yung mga iba pa, Office of the Senior Minister and the Iranun Peace and Development Council o IPDC, ay nandyan po, delve into policy development within the framework of the Bangsamoro Task Force, ending local armed conflict mga kabangsamoro. At yan po ay talagang sinimulan na ng mga iba't ibang ministro o iba't ibang ahensya ng programa ng BARM, at syempre mga programa din na under mismo sa punong ministro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Syempre mga kabangsamoro, the Local Government Empowerment, one of the 7 cluster of the BTF, yung ELAC, focus on enhancing the capacity of local government units to eliminate armed conflict. Yan po yung nabanggit natin mga kabangsamoro. And with that, ay supportado po yan ng mga law enforcement agency. Syempre yung mga nagkaroon din ng mga iba't iba pa, yung mga discussion about the critical turn and shedding light on the immediate concern of the escalating rido.
Yung mga RIDO cases mga kabangsamoro, illegal possession of firearms in the region. And syempre mga RIDO na long-standing socio-cultural conflict within the Bangsamoro context. Yan yung mahirap mga kabangsamoro, yung talagang matagal na dahil nakasanayan na o naging kultura na. At sana'y masolusyonan na sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng MLG, ng PSRO at yung mga iba pa mga kabangsamoro na nagsusulong kung paano magkaroon ng tinatawag na reconciliation o pagkakasundo yung mga pamilya at mga grupo na meron silang alitan mga kabangsamoro. Kasama rin dyan mga kabangsamoro yung recognizing the urgency of the issue. The ministry prompted the cluster to engage promptly in discussion on emerging safety and security challenge mga kabangsamoro. So according dun sa keynote message ni Minister of Interior Local Government Deputy Minister si Dr. Ibrahim P. Ibay contextualized the activity within the Bangsamoro long-decade struggle, emphasizing that effective governance requires determination and genuine action to achieve the region desired state. Nandiyan din po si Interior Affairs Services Director Attorney Marvin D. Muhammad assured stakeholders that the ministry remain unwavering in its commitment to assisting LGU doon sa mga enhancing their capacity to deliver basic and social services efficiently and maintain local peace and order for the safety of the constituent. Yan yung pinakamahalaga mga kabangsamoro, yung mapayapa yung mga naninirahan sa iba't ibang munisipyo. At syempre yung mga law enforcement agency mga kabangsamoro ay nandyan din po sila. Kasunod doon mga kabangsamoro, insight from the First Bangsamoro LGOO Congress. Ibig sabihin po yan po yung strengthening local governance. At yan po yung ginanap mga kabangsamoro February 14 taong 2024 sa General Santos City. The second day of the First Bangsamoro Local Government Operation Officer o yan po yung LGOO ay featured an array of enlightening lecture mga kabangsamoro. So parang nag-seminar po sila dyan. And dun sa tinatawag natin na bawat extensively exploring the fundamental of governance. Yung programa ay not only highlighted prominent individual but also emphasize doon sa mga invaluable contribution serving as the compelling tribute to the Ministry of the Interior and Local Government. At syempre mga kabangsamoro yan po yung pinangunahan ni Minister ng MILG. At syempre Member of the Parliament Attorney siya Elijah B. Dongmama Alba. Syempre dun sa tinatawag natin na unwavering commitment to strengthen the technical skill and capabilities of each personnel. Syempre si Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim firmly support and recognize the critical role played by the local government operation officers in the communication the Bangsamoro government goals and objectives and adding a dimension of the significance of the entire event mga kabangsamoro. So parang seminar dyan mga kabangsamoro, importante bang mga lecture dyan para dun sa tinatawag natin na strengthening local governance. Dumalo po dyan mga kabangsamoro si Assistant Attorney General of Bago Bar, Attorney Muhammad Al-Amin Julkifli. Siyempre, commence the session with a comprehensive overview of the salient points of the Bangsamoro. Ibig sabihin ay he graced the event. Kasama na po dyan yung Bangsamoro Governance Code during the session. Nagkaroon po siya ng tatlong specific question. At yun po yung in-address mga kabangsamoro.
Una po dyan mga Kabangsamoro, the applicability of the Bangsamoro Local Government Code, ano? Yan po yung BLGC, and the waiting period for its implementing rules, ano, that layering of the President's supervisor power. And the Chief Minister authority to the appoint official in case of vacancies mga Kabangsamoro. So yan po yung hinighlight ni Attorney Jill Kifley, ano, highlighted the Bangsamoro Local Government Code effectiveness, ano. Syempre yan po yung kung hindi ako nagkakamali ay nakasaad dyan sa Bangsamoro Local Government Code mga Kabangsamoro, yung very unique, ano. Dito pa lang yan sa BARM, even sa ating bansang Pilipinas ay wala pa. Ayan yung mga political anti-dynasty mga Kabangsamoro. Nandiyan din po mga Kabangsamoro si Miss Camelia Endivera Dacana, yan, no? Yung BPDA, si MAPD Chief, ano, shared yung key insight in a session explaining the Bangsamoro Enhanced 12-point agenda and shedding light on the government. So yung mga development goals mga Kabangsamoro, yung mga presentation not only covered strategic priorities but also detailed the planning process, ano. So ibig sabihin ay napakarami pong tinalakay sa araw na yan mga Kabangsamoro kung papaano palakasin yung tinatawag natin na strengthening local governance, ano. Para maging epektibo, ano, at para yung mga mamamayang Bangsamoro sa iba't ibang komunidad, sa kanilang komunidad mga Kabangsamoro ay magkaroon sila ng mapayapa at maunlad, ano, maunlad na pamanayan at maunlad na komunidad. At nandiyan din po mga Kabangsamoro si Bangsamoro Director General Engineer Khalid S. Dumagay, ano, he visited the Ministry of Interior Local Government Strategic Doctrine and Programs, ano, offering an overview of the overarching framework, ano, guiding the ministry initiative, ano. At syempre siya po nagbigay, he provided insight into the Ministry of Interior Local Government, yung mga structures and function mga Kabangsamoro, emphasizing the yan yung tinatawag natin na hierarchical, no? Yung level from the Chief Minister, ano. Kasama na po yung mga Chief Minister to barangays and stressing the importance of rule clarity. So marami po dyan mga Kabangsamoro, iba't ibang ahensya at iba't ibang mga ministro, ano, mga Kabangsamoro, yung mga dumalo o nakadalo sa araw na yan. Ano, so mabuhay po yung Ministry of Interior Local Government, kasama na po yung mga lahat-lahat ng nandun kung paano pa mapalakas, ano, yung kontribusyon at kung paano pa mapalakas yung tinatawag na local governance, ano, yung strengthening local governance. At syempre mga Kabangsamoro, nandyan din po marami po yung mga operation and management services, ano, si Director Pausia Rumangka Abdullah ay nagbigay din siya mga Kabangsamoro ng overview how to Department of the Interior and Local Government, ano, yung operates, ano. And she explained how different units including field officer are organized to ensure effective governance. And Ma'am Abdullah also outlined the specific rules of field officer, emphasizing their contribution to the local government unit, ano, a local government operation. At kanya ring sinabi, ano, yung mga highlighted core values, ano, ng MLG mga Kabangsamoro. Yan na po yung such as the transparency and accountability, at yung guiding both organizational behavior and the action of field officer mga Kabangsamoro. So yan po yung kanyang sinabi, yung pagiging transparency and accountability mga Kabangsamoro. At nandyan din po, engaged din po dyan mga Kabangsamoro, ano, sa session na yan si Miss Jennifer Diam Patuan mga Kabangsamoro, ano. Ay kabila na po dyan dun sa MLGOO of Ministry of Interior Local Government.
Yan po yan sa MLG Maguindanao, mga Kabangsamoro. Ayan, so panoorin muna natin mga Kabangsamoro, no, yung halalang Bangsamoro, no, para sa ating mga highlight, yung magiging gabay natin sa halalang Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Abdul, di ba rehistrado ka na? Pwede ka nang bumoto sa kauna-unahang BARM Parliamentary Election sa 2025. Inshallah, Fatima. Curious lang ako, ano bang pinagkaiba ng botohan sa BARM ngayong 2025 at ARMM noon? Medyo magkaiba nga. Sa ARMM noon, Regional Governor, Regional Vice Governor at mga miyembro ng Regional Legislative Assembly ang ibinuboto ng mga residente. Sa 2025, ang ating iboboto ay mga miyembro ng Bangsamoro Parliament o mga MP. Ilang MP ang maaari kong iboto? Pwede kang bumoto ng isang parliamentary party member, isa mula sa iyong distrito at representative kung mayroon kang kinabibilangang sektor. Galing nga! Sana maraming Bangsamoro ang makilahok sa first Bangsamoro Parliamentary Election sa 2025. Halalang Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ng Bangsamoro constituents na sa taong 2025 ay gaganapin ang first ever Bangsamoro Parliamentary Elections kasabay ng eleksyon sa buong bansa. Ito ang kauna-unahang regular elections simula ng naipatayo ang BARM, ang Bangsamoro Government. Sa pamamagitan ng Bangsamoro Electoral Code na naisabatas ng ating mga masisipag na members ng BTA Parliament, mabibigyang direksyon at proseso ang pamamaraan ng pagboto sa ating rehiyon sa 2025. Mahalaga para sa ating mga mamayang Bangsamoro, lalo na sa mga susunod na henerasyon, na maging maalam sa mga pagbabago ng eleksyon sa 2025, lalo pat ang uri ng pagboto sa BARM ay magbibigay daan sa ordinaryong Bangsamoro na mabigyan at mas mapalakas pa ang kanilang boses na ipaglaban ang kanilang karapatan sa kung anumang sektor at grupo sila nabibilang. Kaya't panawagan ko sa lahat na alamin, makisali at bigyang importansya ang mga diskurso patungkol sa eleksyon sa 2025. Aralin at tindihin ang Bangsamoro Electoral Code. Ang ating mga boto ang magiging daan upang may pagpatuloy ang ating pinagpagurang makamit at sinimulan. Nasa inyong mga desisyon at sa mga boto ang magiging tulay sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating pinagpalang Bangsamoro Region. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halalang Bangsamoro. Ayan po mga kabangsamoro, no, yung halalang Bangsamoro guide, no. Mga kabangsamoro, magko-commercial break muna tayo at tayo'y magbabalik, ano, pag katapos nito. 10 years ago, our nation took a decisive step. And that step reflected the indomitable desire of the Filipino people to achieve peace, inclusivity, and prosperity. Today, I am one with the entire nation in commemorating the 10th anniversary of the signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, or the CAB. The CAB is a testament to our collective vision
for sustainable progress and harmony, not only within the Bangsamoro region and Mindanao, but all throughout. Tayo pa magbabalik mga kabangsamoro sa puntong ito. Syempre mga kabangsamoro ay maraming salamat sa ating mga kapatiran o mga minamahal na mga bangsamoro na patuloy ang kanilang pagtanggilik sa ating programa. Syempre mga kabangsamoro, baka din rin po yung ating programa bukas mula alas 3 hanggang alas 3:30 din po ng hapon. At usapin pa rin ng Ministry of Interior and Local Government. At syempre meron pa kayong mga iba pang mga programa na aabangan. Paki-like and follow din po. Share the official Facebook page of the Bangsamoro Multimedia Network. Ayan, maraming salamat sa ating mga kapatiran, mga Bangsamoro, sa ating mga active viewers. Shout out po sa inyong lahat. Sa inyong mga tahatahalan at kung saan man kayo ay isang magandang hapon o salamat aming ipinapabot sa ating mga listeners and viewers dito sa bansa. Maging sa ibang bansa pa mga kabangsamoro, mabuhay po kayong lahat. Sa ngalan ng BML CEO, Sir Tuwalid Alfonso, Executive Director Ma'am Paidia Samanudi Akman, Technical Control mga kabangsamoro, Sir Hasanuddin Singgo, Natustad Mohamedin Gumaga Sulaiman, syempre, BMN researcher Ma'am Sahara Saban and Ma'am Hasna Bakol. Kasama na po yung mga sumusuporta at nagla-like and share sa ating programang Kaunlaran sa Bangsamoro. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang inyong ka-network Bangsamoro. Ngayong hapon ang inyong host mga kabangsamoro, si Dato Mineskak. Maraming salamat at wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro.